Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Spiritual Fitness na kung saan ay tayo po ay pag-aralan natin yung um, paano tayo magiging mas malalim sa ating spiritual life at relasyon natin sa ating Panginoon. Basahin po natin isang verse sa Bible sa Lucas 6:12. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continue all night in prayer to God. Basahin po natin sa Tagalog. Verse 12, ng panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. So, sa umaga po ito, pag-aralan po natin yung tinatawag na quiet time. Magkaroon ng isang tahimik na lugar na kung saan ay ating pong doon tayo mananalangin para sa Panginoon. At so quiet time, how to have a quiet time. Number 1, act of prayer. So ito yung panahon ng pananalangin, kung paano natin ito gagawin ang manalangin sa Panginoon. Una, magkaroon ka ng plan to pray. Yung time and place, kailangan meron kang lugar at oras na kung saan pwede kang manalangin sa Panginoon. At sabi nga ay intentionally na tayo ay manalangin sa Panginoon. Sadyain mo na ang panalangin. Kagaya ni Jesus, siya ay pumunta sa bundok para manalangin sa Panginoon. Then kasama dito yung preparation to pray, mga paghahanda para sa ating pananalangin. Kung meron kang mga tools like Bible, notebook and pen para isulat mo yung mga matututunan mo, parang ito yung magiging journal mo, spiritual journal. Makikita mo yung mga natututunan mo sa Panginoon. Basahin po natin ang isang verse sa Bible sa Matthew 7:7. Verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So, ito ay isang hamon sa atin. Ang Diyos ay naghihintay lamang. Kung tayo ay hihingi, bibigyan tayo. Kung tayo ay humahanap, makakasumpong ka. Kung ikaw ay kumakatok, pagbubuksan ka. So, ano pang hinihintay natin? Tayo ay lumapit sa ating Diyos at manalangin, humingi ng tulong sa Kanya. Gawin mo ito hindi lamang pag may problema, kundi araw-araw hanggat maaari, gawin mo ito sa Panginoon. I-acknowledge mo ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Pangalawa, yung commitment to prayer. Meron kang talagang ikukommit mo na manalangin. Sabi nga kanina, intentional. So number 1, makita natin yung discipline and make it a habit. So disiplinahin mo ang iyong sarili na ito ay magawa mo araw-araw hanggang sa maging habit mo nito. Ito na yung lifestyle mo, ang manalangin, lumapit sa Panginoon. So naniniwala po ako sa power of prayer. So gawin po natin to habitually at gagawin po natin itong ating commitment sa panalangin to meet God and or to wait for God
So, na makatagpo natin ang Diyos or intayin natin ang Diyos dun sa lugar na tayo ay nananalangin. Yung presence niya maramdaman natin. At pangatlo, to us, strength and guidance. Para humingi tayo ng lakas at gabay sa buong araw na ito, ipag-pray natin yung buong araw na ito hanggang sa maghapon. Yung mga gagawin natin, ilapit natin sa Panginoon. Basahin po natin ang isang verse sa Bible, sa 1 Thessalonians 5:17. Palagi kayong manalangin. So, sinasabi niya na continues to pray. Kahit ano ang ating ginagawa, ikaw man ay nakasakay sa sasakyan, ikaw man ay nagtitinda, ikaw man ay nasa bahay lamang, ikaw man ay nasa opisina, so pray. Manalangin tayo. Wala hong patid na panalangin. Kahit anong ginagawa mo, you can pray. Ask God for strength and guidance. So, pangatlo po na makita natin po ay o gagawin natin ay yung step for quiet time. So, yung step for quiet time, ito po ay ginawa kong tawag dito, yung acronym ng step. Acronym po ng step. S stand for select the scripture. So hanap ka ng mga verse sa Bible na gusto mong pag-aralan, basahin, mga passage sa Bible. So select the scripture. T stand for things I learned today. Yung mga bagay na matutunan mo sa araw nito. Isulat mo. Tulad ng command to obey, meron bang command na dapat kong sundin? Example to follow, halimbawa na dapat kong sundan, gayahin. Error to avoid, mga mali na dapat kong iwasan. Sin to forsake, kasalanan na dapat kong wag kong gawin, na hindi dapat ginagawa. Promise to claim, mga pangako ng Diyos na dapat mo i-claim sa araw na ito, yung matatuklasan mo. At lastly, truth about God. Ano yung mga katotohanan about God na nabasa mo sa Bible? So, isulat mo ang lahat ng ito. At lahat ito ay magiging reminder sa iyo, magpapaalala na ito yung mga natutunan mo sa araw na ito. At yung E stand for everyday apply it. So, ano man ang matutunan mo, apply it to your life. Sa buhay mo. Hindi mo ginagawa ito para mag-increase ang iyong kaalaman sa Diyos. Hindi, para mabago. I-apply natin to sa ating buhay. At P stand for pray sincerely. Lumapit tayo sa Panginoon na with open heart, na buong puso yung ating paglapit sa Panginoon, panalangin. So sa araw na ito, kapatid, ang quiet time ay napakahalaga. Ito yung isang weapon na pwedeng meron ka as a Christian. Tandaan natin na ito ay isang makabuluhang halimbawa ng dedikasyon ni Jesus sa panalangin at pagtitiwala sa patnubay ng Diyos na nagbibigay pansin ang panalangin sa ating buhay. Harapin ang panalangin ng may katapatan at patuloy na magtiyaga na harapin ang kasiglahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng panalangin. So, prayer is powerful. You can defeat Satan through prayer. Dahil spiritual ang labanan, so ito yung defense mo sa kaaway, yung prayer. So, do it now. Pray always.
to God. And God is listening and waiting for us in prayer. Ito lamang at ako po si Pastor Jeff. Pagpalain ka ng Diyos sa araw ito. Sa Diyos ang lahat ng papuri.